Final call for Flight 7JA26 bound for Tokyo. Napahinto si Ethan, bitbit ang backpack at isang maliit na maleta. Pawis, hingal at halatang muntika na maiwan na flight. Hindi naman talaga siya late, pero hindi rin siya on time. Isang kombinasyon na karaniwan sa isang lalaking sanay sa spontaneous pero hindi sanay sa tamang schedule. "Sir, this way please," sabi ng crew sa gate. Ngumiti siya na mahina at dali-daling tumakbo papasok. Na makapasok na siya sa jet bridge, tsaka siya doon nakahinga na maluwag. Pero pagpasok niya sa mismong eroplano, doon siya tuluyang napatigil. Sa unahan, nakasulyap sa kanya ang isang flight attendant. Mahaba ang buhok, makinis ang muka, at may ngiting hindi pilit kundi natural. Parang tumutugma sa liwanag ng cabin lights. "Good evening, sir. Welcome aboard." Para siyang binatukan ng malasakit ng kapalaran. Dahil sa dami ng flight na nasakyan niya, ngayon lang may umagaw ng atensyon niya ng ganitong kabilis. Ang nameplate, Ava. Good evening. Nauutal niyang sagot. Nakatingin lang sa kanya si Ava pero halatang pinipigilan ang tawa dahil sa itsura niyang hingal at basang-basa ng pawis. "Sir, okay lang po kayo?" Masuyo nitong tanong. Oo naman. Kakatakbo lang. Parang marathon." Tumawa si Ava, magaan, malambing, parang musika. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, na-feel ni Ethan na parang gusto niyang marinig ang tawag niyon ulit. "This way po, sir. Seat 18A." Sabi ni Ava habang tinuturo ang aisle. Habang naglalakad siya papunta sa upuan, panay ang lingon niya pabalik sa flight attendant. Minsan hindi natin planado ang mga bagay na bibigay kulay sa isang araw natin. At ngayon, isang simpleng ngiti mula sa isang hindi niya kilalang babae ang naging highlight ng trip niya. Pag-upo niya, nanatili doon ang ngiti sa labi niya. "Cabin crew, prepare for takeoff." Habang umaarangkadang eroplano sa runway, naramdaman ni Ethan ang bahagyang kaba, hindi dahil sa flight, kundi dahil sa isang flight attendant na hindi niya maalis sa isip. At saktong papataas ang eroplano nang biglang dumaan si Ava sa aisle para i-check ang mga pasahero. Huminto ito saglit sa tabi niya. "Sir, kindly fasten your seatbelt a bit tighter," sabi ni Ava habang dahan-dahang inaayos ang seatbelt niya. Halos tumigil ang mundo ni Ethan dahil sa lapit niya. Thanks." Mahina niyang sagot. Ngumiti ulit si Ava. "At sir, next time po, try nating hindi mag-marathon bago sumakay ng plane." "Promise." Natatawan tugon ni Ethan. At habang papataas ang eroplano, parang pati puso niya ay sumasabay sa pag-angat. Sa gitna ng ulap, 30 minutes into the flight. Tahimik na ang cabin, may ilan ng tulog, may ilan ding naka-earphones, pero si Ethan gising na gising. Hindi dahil sa excited siya sa Tokyo, kundi dahil sa posibilidad na muling dadaan si Ava sa aisle. Hindi nagtagal, dumating na nga ito, dala ang drinks cart. "Sir, what would you like to drink?" Tanong nito. "Coffee please. Black." Strong. Mukhang kailangan niyo talaga. Sabi ni Ava sabay abot ng cup. "Medyo. Gusto ko lang manatiling alert." Biro ni Ethan. "Alert saan?" Tanong ni Ava. Hindi agad nakasagot si Ethan. Napakamot siya ng ulo at ngumiti. "Alert sa turbulence." Palisot niya. Pero alam ni Ava ang totoo. Kita sa ngiti nitong may halong pangaasar. "Sure, sir." Sabi niya bago nagpatuloy sa next row. Habang naglalakad si Ava papalayo, hindi maitindihan ni Ethan kung bakit parang may magnet na kumukurot sa atensyon niya. Hindi ito crush na typical, hindi rin infatuation lang, may kung anong vibe kay Ava na hindi niya maipaliwanag. Parang pamilyar pero hindi naman niya ito kilala. Isang di inaasang sandali, biglang lumiwanag ang fasten seatbelt sign. "Ladies and gentlemen, we are expecting mild turbulence." Naramdaman ni Ethan ang pag-uga ng eroplano.
Hindi siya takot sakay sa eroplano, pero ang biglaang pag-indayog ay sapat na para ma-disorient siya. Dumaan si Ava para siguraduhin naka-seatbelt ang lahat. Pagdating niya kay Ethan, medyo lumakas ang ugong na eroplano at bahagyang umindayog ang cabin. Napahawak si Ethan sa armrest at para bang instinct ni Ava, hinawakan nito sandali ang braso niya. "Sir, okay lang po. Just a light turbulence. Normal lang to." Sabi niya, malumanay at may lambing. Sige, thanks. Sagot ni Ethan. At kahit ilang segundo lang yon, sapat para magkaroon ng electric spark sa pagitan nila. The unexpected message. 10 minuto pa ang lumipas bago humupa ang turbulence. Lumakad muli si Ava at sa pagdaan niya, nasa tabi ni Ethan. May iniabot siyang maliit na folded napkin. "Sir, ingat lang po. Baka matapon niyo yung coffee." Sabi niya casually. Pero nang umalis na si Ava, doon lang napansin ni Ethan na may nakasulat sa napkin. "He looked nervous, pero cute. A." Napakasimple pero napakalakas ng impact, para siyang tinamaan ng kidlat. At habang hawak niya ang maliit na papel, hindi niya alam kung ano ang mas malakas, ang tibok ng puso niya o ang ingay ng eroplano. At sa loob ng 5 segundo, nagbago ang kapalaran. Pagkalipas ng halos 1 oras, nag-announce ang pilot. Ladies and gentlemen, we will experience a short weather deviation. Pero bago pa matapos ang announcement, isang matalim na alarm ang umalingaw-ngaw mula sa cockpit area. Nagulat ang lahat, may tensyon sa mukha ng cabin crew. Hindi takot, pero seryosong seryoso. Lumingon si Ava kay Ethan. For the first time, nakita niya ang flight attendant na walang ngiti. At sa loob ng 5 segundo, nagbago ang buong atmosphere ng flight. Parang may hindi inaasahang mangyayari. At doon nagsimula ang twist na hindi inakala ni Ethan. Dahil hindi lang simpleng flight attendant si Ava. Hindi lang simpleng passenger si Ethan. At ang flight na to, hindi ordinaryong biyahe. Umalingaw-ngaw ang alarm mula sa cockpit. Hindi malakas pero sapat para magising ang kaba ng bawat pasahero. Ang dating tahimik na eroplano ay napalitan ng mahinang bulungan. Parang sabay-sabay na nagtanong ang lahat kung ano bang nangyayari. Si Ethan, bagamat hindi pinapakita, ay biglang kinabahan. Pero hindi dahil sa eroplano, kundi dahil sa reaction ni Ava. Hindi ba't kanina lang nakangiti ito? Pero ngayon, seryoso. Nakakunot ang noo at parang may bigat sa dibdib. Naglakad si Ava papunta sa unahan, mabilis pero hindi nagpapanik. Halatang trained siya, pero iba to. May halong personal, may halong tensyon na hindi maikubli. At bago siya tuluyang makapasok sa galley, tumingin siya kay Ethan saglit. Isang tingin na puno ng mensaheng hindi niya masabi. Para may gusto siyang ipaalam, pero hindi pa pwede. Cabin alert. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelts fastened. Isa pang flight attendant ang nag-announce, pero hindi si Ava. Si Ethan ay nakatingin lang sa aisle, hinihintay kung babalik si Ava, pero hindi. Instead, nakita niya ang 2 crew na pumasok sa cockpit. Isang emergency entry. Hindi yun normal. Hindi pumapasok ang cabin crew sa cockpit ng ganoon kadali, maliban kung may kailangan o may nangyari. Ang tanong, ano? Ilang minuto ang lumipas, parang humaba ang oras. Sa wakas, lumabas si Ava mula sa harapan, pero halatang galing ito sa seryosong pag-uusap. May hawak siyang tablet kung saan nakasulat ang flight data. Naglakad siya papunta sa aisle para kausapin ang chief attendant. At dahil nasa 18A si Ethan, narinig niya kahit bahagya ang usapan. Pressure fluctuation sa cargo hold, bulong ni Ava. Pero hindi yun ang weird part. Yung signal? Tanong ng chief attendant. Tumango si Ava. Yes, may nag-transmit mula sa ilalim. Napatingin si Ethan. Hindi niya maitindihan lahat pero alam niyang hindi normal ang pinag-uusapan.
Signal? Sa cargo hold? Paano? Sino? Parang may ipo-ipong nabuo sa isip ni Ethan hanggang sa naglakad palayo si Ava papunta sa likod ng cabin at hindi niya napigilan. Tinawag niya ito. Ava. Huminto si Ava at tumingon kahit seryoso ang muka. Nagbago ito nang makita si Ethan. Hindi man ito ngumiti pero lumambot ang tingin. Sir Ethan, please remain seated po muna. Sabi niya calmly. Are you okay? Tanong ni Ethan, mas mababa ang boses. Natigilan si Ava, halatang hindi niya inaasahang may mag-aalala sa kanya. Okay lang ako, sabi niya, pero kita sa mata niya na hindi yun ang buong katotohanan. Ava, I heard. Para may problem. Bulong ni Ethan. Tumingin si Ava sa paligid, baka may makarinig. Lumapit siya ng konti. Halos hanggang tenga ni Ethan ang layo. Sir, hindi ko dapat sinasabi to pero may unusual signal na nanggagaling sa cargo area. The pilots are checking if may tao sa loob. Tao? Sa cargo hold? Bulalas si Ethan pero mahina. Tumango si Ava at hindi namin sure kung paano siya nakapasok. Parang sumikip ang dibdib ni Ethan. Human presence sa cargo hold ay napakadelikado. Walang oxygen, sobrang lamig at bawal talaga. Pero bago pa man makapag-follow up si Ethan, biglang dumating ang isa pang crew. Ava, we need you sa front. Captain's calling. Nagtagpo ulit ang mata nila. Please stay calm. Bulong ni Ava bago siya umalis. At si Ethan, mas lalo siyang hindi mapakali. Hindi dahil sa turbulence, kundi dahil sa pakiramdam niya na may hindi sinasabi sa kanya si Ava. Pagbalik ni Ava sa harapan, iniwan niya si Ethan na nag-iisip. Pero ilang minuto lang ang lumipas, may pangalawang alarma na kumalabog. Mas maikli pero mas urgent. Biglang nagsalita ang intercom. This time, isang flight attendant ulit. Cabin crew, please secure all passengers. We are coordinating with the cockpit. Ang tensyon sa loob ng eroplano ay halatang halata. May nagsasalitang pasahero sa likod, may kinakabahan, may tahimik na nagdarasal. Pero si Ethan, iba ang nasa isip. Pinagmasdan niya si Ava mula sa malayo. Kung ito lang ang una nilang meeting, bakit parang may connection siya rito? Bakit parang gusto niyang tulungan ito? Hanggang sa nagulat siya nang biglang lumapit ulit si Ava. Pero ngayon, may hawak siyang maliit na emergency kit. Sir Ethan, sabi niya quietly, can you come with me for a moment? Nagulat si Ethan. Ha? Saan? Sa gali lang po, sa likod. Kailangan ko kayo. Kumalabog ang puso niya, hindi dahil sa kaba sa flight, kundi dahil sa sinabi ni Ava. Kailangan niya si Ethan. Pero bakit? Hindi na nagtanong si Ethan. Tumayo siya at sumunod kay Ava papunta sa likuran kung saan sarado ang kurtina. Pagpasok nila sa gali, biglang nag-iba ang atmosphere. Tahimik, malayo sa mga mata ng iba. Naghintay si Ethan na magsalita si Ava. At nang nagsalita ito, doon nagsimula ang tunay na twist. Ethan, may tatanungin ako sa'yo. And I need you to be honest. Ano yun? Huminga si Ava ng malalim. Before the flight, have you been in the restricted area? Like, near the backloading bay? Nagulat si Ethan. What? No. Bakit ko naman? Because nilapag ni Ava ang tablet na hawak niya. Nakalagay doon ang thermal scan mula sa cargo hold at may silhouette ng isang tao. Ethan, the person under the cargo floor. Humigpit ang hawak ni Ava sa emergency kit. Has the same body build as you. Nalamig ang pakiramdam ni Ethan. Wait, Ava. You think ako yun? Na ako yung nasa ilalim? I'm not saying ikaw yun. Mabilis sasabi ni Ava. Pero Ethan, you need to know something. Lumapit siya. Mas malapit pa kaysa kanina. Before boarding, someone used your name. Natigilan si Ethan.
Use my what? Your name, your details, your flight registration, pero hindi ikaw ang nakita sa check-in earlier. Parang tumigil ang mundo ni Ethan. At the exact moment you boarded the plane, sabi ni Eva, someone else, using your identity, was already detected in the aircraft. Hindi nakaimik si Ethan. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Ang gulat, ang takot, o ang napakakaibang sitwasyon. At bago pa siya makapagsalita, lumapit si Eva. Halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Ethan. Mahina pero matapang ang boses si Eva. I need to know who you really are. At doon natapos ang katahimikan. Hindi na ito simpleng flight. Hindi na ito simpleng pagkakakilala. May taong nagtatago sa eroplano at may gumamit ng identity ni Ethan. At si Eva, hindi lang ito basta flight attendant. At si Ethan, hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang tanong ni iyon. Parang huminto ang paghinga ni Ethan sa tanong ni Eva. Ethan, who are you really? Hindi yung tanong ng isang simpleng flight attendant. Yun ang tanong ng tao may alam, may suspetsya, may pinoprotektahan. At hindi niya alam kung bakit. Pero mas kinabahan siya sa paraan ng pagkakatanong ni Eva kaysa sa alarm ng eroplano kanina. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sagot niya, pilit na kalmado. Pero hindi kumarap si Eva. Hindi rin siya umatras. Ethan, bago ka pumasok sa gate, may na-detect na identity anomaly under your name. Someone boarded using your credentials before you boarded. Nag-check-in ako na maayos. Depensa niya. Yes, pero tumingin si Eva sa tablet. Someone else checked in ahead of you. Using your QR code. Napakunit noo si Ethan. Imposible. Hawak ko ang... Bigla siya natigilan at naalala niya. Kanina sa taxi, may nalaglag na papel sa bag niya. Para may gumalaw sa zipper niya, pero hindi niya pinansin. Parang nanigas ang spine niya sa realization. Eva, mahina niya sabi. May nangyari bago ako dumating sa airport, pero... So alam mo, putol ni Eva. Alam mong may possibility na may kumuha ng access sa identity mo. Eva, I don't even... Tell me the truth. Bulong ni Eva. Dahil kung hindi, we can protect this flight. Tumigil si Ethan hanggang sa makitang nanlaki ang mga mata ni Eva. Wait, sa bag mo. May narinig akong click kanina. Nagtinginan sila, sabay nilang dahan-dahan binuksan ang side pocket ng backpack ni Ethan. At na makita nila, isang maliit na device. Parang USB drive, para may pulang ilaw na kumikislap at nakasulat, Beacon Locator, ELS-7, Ethan Lawson Santos. Nalamig si Ethan. Hindi akin to. May tensyon sa mukha ni Eva, pero hindi takot. Mas parang may kinumpirma siya. Ethan, sabi niya slowly, someone planted this para i-track ka. Pero bakit ako? Wala naman akong... Bigla natigil siya. Hindi lang gulat ang nakita ni Eva sa mukha niya, kundi isang malinaw na bakas ng totoong alam niya kung bakit. Ethan, a softer, gentler voice. Tell me, sino ka ba talaga? Hindi na niya maiwasan. Hindi din niya alam kung bakit mas pinili niya magtiwala kay Eva kaysa kahit kanino. Pero bago pa siya makasagot, all crew to stations. Malakas, urgent, straight from the cockpit. Tumalon si Eva papalayo. Agad nag-shift ang mukha niya mula personal patungong professional. Stay here, sabi niya kay Ethan, placing a hand on his chest gently. Don't move. Lock the curtain. I'll be back. Pagkatapos mabilis siya naglakad palayo. Sinusundan ng 2 attendants papunta sa harapan. Umupo si Ethan sandali, pero ilang segundo pa lang ang lumipas, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi galing sa cabin, hindi rin galing sa cockpit.
mula mismo sa ilalim ng galley floor. Para may kumakatok o kumakalmot o pilit na umaakyat, napatayo si Ethan at nang mas lumapit siya, narinig niya ang isang boses, mahina lang pero malinaw. Ethan, parang may humihingi na saklolo, parang kilala siya. At yon ang mas nakakatakot. Kung kilala ka ng isang taong nasa cargo hold, ibig sabihin, may connection ka talaga. Biglang bumalik si Ava, mabilis pero hindi nagpapanik. Nakita niya si Ethan nakatayo sa galley. What are you doing? I told you to stay seated! Ava, may tao talaga doon sa ilalim. Narinig ko. Tinawag ang pangalan ko. Tumigil si Ava. Parang napako. Parang kahit siya hindi inaasahan yun. You heard your name? Yes. Hindi agad nakapagsalita si Ava. Hindi galing sa gulat, kundi dahil may alam siya. Ethan, nilapitan niya ito, halos nose to nose. Kung ano man ang nangyayari, hindi to coincidence. At para sugpuin ng kaba ni Ethan, hinawakan ni Ava ang kamay niya. Mainit, matatag. For now, protect yourself and trust me. Hindi alam ni Ethan kung bakit, pero sa hawak pa lang ni Ava, parang humupa ang takot niya. Pero hindi nagtagal, may dumating na attendant. Ava, the captain wants you now. They confirm the person below is moving. At ang sumunod na sinabi nito, and the oxygen level in the cargo is dropping fast. Napatitig si Ava kay Ethan. Ethan, hindi pwede to. Kailangan natin malaman kung bakit ikaw ang target. I don't know. I don't remember anything unusual except... Naputol ang isip niya. Napahawak siya sa ulo. Biglang nag-flashback. Flashback 2 nights ago. Naglalakad siya papauwi. May humarang na 2 lalaki. Nakakulay itim. Hindi niya makita ang mukha. Isang tanong ang naalala niya. Do you still have it? At sagot niya, I don't know what you're talking about. Pagkatapos, itim, blanco, wala na siyang maalala. At nang matauhan siya, nasa kama na siya ng kondo na may sugat sa braso na hindi niya maipaliwanag. Back to present. Ethan, lumapit si Ava, hawak ang mukha niya. Are you okay? I think may nangyari sa akin bago ako mag-flight. Ava, hindi ko alam pero pakiramdam ko someone's been following me. Malamang yun din ang taong nasa ilalim. And he knows me. Or, tumingin si Ava sa tracker. Maybe he knows what you're carrying. Napatigil si Ethan. Teka, ano? Hinawakan ni Ava ang cellphone niya at nag-type mang mabilis. Ethan, listen carefully. Bago ka sumampa sa eroplano, may nagpadala ng encrypted alert sa crew manifest. Ano raw? Huminga ng malalim si Ava. Code red. A passenger might be unknowingly carrying a classified microfile. Bumuka ang bibig ni Ethan. Hindi siya makahinga. Ava, are you telling me na may dala akong... Yes. Malinaw, direkta, walang paligoy. Ethan, you might be the key to whatever this is. At bago pa siya makasagot, biglang lumakas ang boses sa ilalim. Ethan, they're coming for you! Sabay nagsimulang gumalaw ang buong floor panel para may pilit na umaakyat mula sa ilalim. Tumalikod si Ava. Get behind me. Ava, now! Kinabahan si Ethan hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa tapang ni Ava. Kung flight attendant lang siya, bakit parang train na train siya sa ganitong senaryo? At doon pumasok ang isa pang tanong. Sino ba talaga si Ava? Get behind me, Ethan. Hindi alam ni Ethan kung alin ang mas nakakagulat, ang boses mula sa ilalim ng eroplano o ang tono ni Ava na parang hindi lang siya flight attendant kundi isang taong sanay sa ganito.
Sumunod siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwalang hindi niya maipaliwanag. Sa ilalim ng galley floor, lalong lumakas ang paggalaw. May ginawa ang taong nasa cargo hold para may pinipilit siyang buksan mula sa kabilang side. At saka, bang! Isang malakas sa tunog. Parang nahulog ang metal panel. Nagulat si Ethan, pero si Ava hindi man lang natinag. Kinuha nito ang isang maliit na device mula sa emergency kit at na makita ni Ethan kung ano yun, napatigil siya. Mini tactical flashlight, high-powered, hindi pang regular crew. Why do you have that? Tanong ni Ethan, hindi tumingin si Ava pero ang sagot niya, aren't you supposed to ask that a long time ago? Maya-maya, dumating ang chief attendant. Ava, Captain needs an update. We're preparing for an emergency descent kung hindi ma-stabilize ang pressure. I'll handle this. Tugon ni Ava, matatag ang boses. Close the forward galley. Keep passengers calm. Copy. Pagkaalis ng chief attendant, lumapit si Ava kay Ethan. Ethan, kailangan natin mag-usap ng malinaw. Ava, sino ka ba talaga? Huminga ng malalim si Ava, pero hindi yung parang pagod. Ito yung humahandang maglabas ng sikretong matagal nang tinatago. I'm not just flight crew. Sabi niya, napalunok si Ethan. I'm assigned by the Aviation Security Division, Special Ops Unit under International Coordination. Special Ops what? Tumango si Ava. Maintaining cover bilang flight attendant para hindi halata. At ngayon may nangyaring identity breach sa flight mo, ako ang naka-assign na mag-handle. Why me? Tanong ni Ethan. That's what I'm trying to figure out. Ethan, Ava. Mas mahina na ngayon ang boses mula sa ilalim, pero mas desperado. Ava, he knows your name. Sabi ni Ethan. I know. Bulong ni Ava. At yan ang kinakatakot ko. Napatingin si Ethan sa kanya. Wait, what do you mean? Ako dapat ang hindi kilala. May bigat sa boses si Ava. Hindi personal, hindi professional. Dangerous. At doon nagsimula mag-iba ang hangin. Hindi lang gulo ang pinasukan nila, kundi isang operasyon. Muli na namang kumalabog ang floor panel. This time, mas malakas. Parang ilang pulgada na lang at makakabutas sa siya. Ethan! Huwag ka maniwala sa kanya! Nalaki ang mata ni Ethan. What does he mean by that? Ava, what is he? Ayoko muna ng assumptions. Mabilis sa sagot ni Ava. But listen to me very carefully. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Ethan. Malapit, intense. Whatever he says, huwag mo na agad paniwalaan. Hindi mo siya kilala. Paano kung kilala niya ako? Kasi ako hindi ko naaalala. Exactly. Putol nga. You have memory gaps. Hindi reliable ang recollection mo. Nagpantig ang tenga ni Ethan. Ava, alam mo ba kung bakit ako may memory gaps? Tumingin si Ava diretso sa mata niya. Yes. At sa unang beses mula na magkakilala sila, hindi yun sagot, kundi pagsisimula ng mas malaking problema. Ethan, 2 days ago, before your flight, someone reported a theft from a classified facility. Facility? Ano? A covert research lab. Mababa ang boses si Ava. Isang microfile ang ninakaw. Hindi pa alam kung anong laman, pero mataas ang priority. Bakit ako nadadamay dito? Because... Hinawakan ni Ava ang wrist ni Ethan. The thief used your biometric signature. Nag-freeze si Ethan. My what? Your fingerprint and retinal pattern. Hindi pwede yun. Paano nila? Someone cloned it. Imposible! No, posible. And it happened. Natulala si Ethan. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa sa absurdity. Ava, I work in a normal office.
Hindi ako spy. Hindi ako scientist. I'm just me. I know, sabi ni Ava at dito unang lumambot ang boses niya. I read your profile. Clean, quiet, ordinary. Tinignan niya si Ethan, matagal parang sinusuri. Pero bakit ikaw ang ginamit? Yun ang kailangan nating alamin. Nang mas lalo pang lumalim ang twist, biglang lumakas ang boses mula sa ilalim. Ethan, hindi ka dapat nila mahanap. Hindi ka ligtas dyan. Natahimik si Ethan, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil kilala niya ang boses. Hindi niya maalala kung kanino, pero pamilyar. Malapit. Hindi boses ang estranghero. Ava, Bulong niya. I think I know him. Anong ibig mo sabihin? I don't know, pero parang may memory na gustong bumalik. Nakatingin lang si Ava. Eyes sharp, analyzing, at saka mabilis ang tinapik ang panel ng gali. We can't open this. Delikado. Pressure difference will kill him or us. Then what do? We wait for instruction from the cockpit. Isang static sound ang pumasok sa intercom, pero hindi yun pilot. Isang boses ang lalaki. Huwag kayong makinig sa babaeng yan. Tumigil si Ava. Tumigil si Ethan. Ang boses, galing sa radio channel ng eroplano. Ethan, kung naririnig mo ko, hindi siya totoo. Napatingin si Ethan kay Ava. At si Ava, matigas ang muka. Hindi natataranta. Sanay sa ganitong klase na psychological manipulation. Ethan, stay with me, sabi ni Ava, pero ang radio voice ay nagsabi. Ethan, isa siyang agent na haharang sa'yo. Lumakas ang boses sa ilalim ng gali. Ethan, don't trust her! Tumingin si Ethan kay Ava. Tumingin si Ava kay Ethan. At sa sandaling yun, nagkatingin na sila ng walang salita, pero may isang malinaw na tanong na lumutang. Sino ang nagsasabi ng totoo? Bago makapili si Ethan, nag-announce ang cockpit. Brace positions in 30 seconds. Emergency pressure dump. Nabigla si Ava. No! If they dump pressure, the man under the cargo. Hindi na niya natapos. Boom! Nag-flicker ang lights. Nalaglag ang ilang gamit. Nanginginig ang buong eroplano. Ava grabbed Ethan's hand. Mahigpit, desperado. Stay with me. At sa mismong segundo na hinawakan siya ni Ava, may nag-flash sa isip ni Ethan. Hindi memorya, hindi imahe, kundi pangalan. Isang pangalan na biglang sumabog sa utak niya. Lucian. At alam niyang yun ang lalaki na sa ilalim. At yun ang mas nakakatakot. Bakit alam niya ang pangalang yun, pero hindi niya matandaan kung sino si Ava sa buhay niya? Hinawakan ni Ava ang kamay ni Ethan, mahigpit para hindi siya matumba na mag-flicker ang ilaw at umuga ang cabin. Ramdam ni Ethan ang init ng palad niya at para bang sa bawat hawak, unti-unting nababalot ang kaba ng kanyang dibdib ng kakaibang kapanatagan. Ethan, kailangan natin magtiwala sa isa't isa. Bulong ni Ava habang pinipigilan ang mga mata niya, hindi malaglag sa takot. Pero, paano kita mapagtitiwalaan? Mahina ang boses si Ethan, hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil sa tensyon sa pagitan nila. Ang tensyon na hindi niya maipaliwanag. May takot, may kaba, pero halatang may isang damdamin na dahan-dahang sumusulpot. Pagka-attract sa kanya kay Ava, huminga si Ava, malalim parang sinusubukang kumelma. Hindi lang si Ethan, kundi ang sarili niya rin. Ethan, hindi ko pwedeng sabihin lahat, pero sa ngayon, hawakan mo ang buhay mo sa kamay ko. Tumitig si Ethan sa kanya. Sa init at tapang ng mata ni Ava, may sumiklab sa loob niya. Isang damdaming matagal niyang hindi naramdaman. Hindi ito simpleng crush, hindi ito instant attraction lang. Parang may nakatago sa kanya na naghihintay lang ng pagkakataon para lumabas.
at ngayon lumabas na sa hawak ng kamay ni Eva. Biglang kumalabog ang tunog mula sa ilalim ng cargo hold. "Ethan, bilis!" Sigaw ng boses mula sa ilalim, para may nagtatangkang sumugod pataas at ramdam ng dalawa ang pag-uga ng cabin floor. "Hawakan mo ko, Ethan!" Sigaw ni Eva. Hawak ang kamay niya at sabay silang tumilapon sa galley side habang lumulusot sa turbulence ang eroplano. Hindi lang adrenaline ang pumuno sa dugo ni Ethan, kundi isang kakaibang init, isang chemistry na kahit hindi niya maintindihan, parang nag-uugnay sa puso niya, sa puso ni Eva. Habang sabay silang humihinga sa gilid ng galley, humarap si Eva sa kanya. "Ethan, kahit anong mangyari sa baba, kailangan mong manatiling kalmado. Nakita ko na ang threat at alam ko kung paano natin may iwasan ang worst case scenario." Pero, bakit mo ginagawa ito para sa akin? Tanong niya, halos nanginginig sa halo ng kaba at curiosity. Si Eva tumigil saglit, pinagmamasdan siya, halatang nag-iisip bago tumawa ng kaunti. Mahina pero may halong lambing. "Hindi lang ako basta crew, pero okay lang ba ako sabihin kong..." Nag-pause siya, tumingin sa mata. "Gusto kitang tulungan. Personally." Parang tumigil ang oras sa paligid ni Ethan. Hindi niya alam kung ang tumigil ay oras o puso niya na biglang tumalon sa dibdib. "Gusto mo ako?" Mahina, halos hindi marinig. Tumango si Eva, ngumiti ng kaunti. "Ethan, kahit hindi mo pa alam kung sino ka talaga sa baba, kahit anong nangyari sa identity mo, gusto kong manatili ka rito sa tabi ko." Biglang kumalubog ulit sa ilalim. May sumisigaw at ngayon ramdam nila pareho ang pag-angat ng floor panel. "Eva, mabilis!" Utos si Ethan. Nag-adrenaline rush na pero hindi rin tumulong. Naglakad si Eva papunta sa galley panel, sabay hawak kay Ethan. "Pindutin mo dito. Sabay tayo." Hinawakan ni Ethan ang maliit na lever habang hawak din ang kamay ni Eva. Parang may alon ng init sa palad niya. Hindi lang dahil sa kanyang proximity, kundi sa damdaming nilang unti-unting nagbubukas sa isa't isa. Nalak nila ang cargo panel at tumigil ang pag-uga. Ang boses mula sa ilalim, malakas pero humina. "Ethan, thank you." Ngumiti si Ethan kahit hindi niya maipaliwanag, hindi lang sa adrenaline, kundi sa damdamin para kay Eva na sa gitna ng panganib ay parang nakasiguro siya na may nagmamahal sa kanya sa simpleng matatag na paraan. Huminga silang dalawa ng sabay, parehong napagod, parehong nagulat sa intensity na sitwasyon. Si Eva biglang lumapit kay Ethan. "Ethan, okay ka lang ba?" Tumitig siya sa kanya, parang kahit gaano ang panganib sa ilalim at sa paligid, doon lang sila dalawa sa gitna ng galactic blue lights ng cabin. "Oo, kasi kasama kita." Sagot ni Ethan, hindi niya planado pero tapat. Ngumiti si Eva at sa walang halong pag-aalinlangan, inilapit niya ang muka sa kanya. "Ethan," bulong niya, parang tumigil ang eroplano, tumigil ang mundo. At doon, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi mahabang halik, pero sapat para maramdaman nila ang pareho ng tibok ng puso sa isa't isa. Hindi lang chemistry, hindi lang atraksyon, ito na yata yung tinatawag na spark sa gitna ng panganib. Pagkatapos ng halik, nag-hold pa rin sila ng kamay. Hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari sa cargo hold. Hindi nila alam kung paano matatapos ang flight. Pero sa oras sa yon, lahat ng takot, lahat ng adrenaline, napalitan ng isang bagay na mas malakas, tiwala at pagmamahal. Habang bumalik si Eva sa galley panel para makipag-communicate sa cockpit, pinanatili ni Ethan ang kanyang hawak sa palad niya. Hindi niya inalis, hindi niya kayang iwan. Parang instinct lang. Sa kabila ng panganib, nakaramdam siya ng payapa.
Parang sabi ng puso niya, Kung kay Ava ako nakasalalay, kakayanin natin to. Si Eva naman habang nakatingin sa monitor, ramdam niya ang presensya ni Ethan sa tabi niya. Hindi niya maipaliwanag pero sa gitna ng tensyon, may init sa dibdib niya na hindi niya maikubli. Hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil sa lalaking hawak niya ang kamay niya. Ethan, bulong niya halos marinig lang ng hangin. Salamat sa pagtitiwala mo. Tumitig siya sa kanya at ngumiti ng kaunti. At sa halip na sagutin ni Ethan ang bulong niya, niyakap niya si Ava sa balikat. Sapat lang na yun. Sapat na pa para maramdaman nilang pareho na sa gitna ng panganib may pagmamahal na lumalago. Pagkatapos ng unang intimate moment nila sa gali, nanatili si Ethan sa tabi ni Ava. Parang kahit gaano ang panganib sa paligid, ramdam niya ang katiwasayan sa presensya niya, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Lumapit si Ava sa intercom at nag-report sa cockpit. Captain, ang passenger sa cargo hold ay stable, pero kailangan natin ng immediate emergency response once we land. Pressure difference could harm him. Tumango ang piloto. Understood. Prepare for precautionary measures. Keep all passengers calm. Pagkatapos bumalik si Ava kay Ethan, pinipigilan ang sarili ng ngumiti sa sobrang tensyon. Ethan, kailangan natin mag-focus. At habang nasa flight tayo, kailangan natin bantayan siya sa ilalim. Okay. Sagot ni Ethan, hawak pa rin ang kamay ni Ava. Hindi lang instinctive ang paghawak niya, parang yun lang ang tanging bagay sa eroplano na nakakapagbigay ng katiwasayan sa kanya. Habang nagtatagal, mas lalong lumakas ang tunog mula sa cargo hold. Halatang nakikipagsapalaran ang taong naroon. Bago pa man sila mag-react, inutusan ni Ava si Ethan. Ethan, kailangan mong hawakan ito sa tabi ko. Sabay natin bubuksan ng panel. Ready ka na ba? Tumango si Ethan at sabay nilang itinulak ang maliit na lever na nag-unlock sa panel. Dahan-dahan itong bumukas at lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng black tactical outfit, basang-basa sa pawis at may sugat sa braso. Siya si Lucian. Ethan, bulong niya, mahina at punong-puno ng relief. Parang kilala siya ni Ethan, pero nagulat siya. Si Lucian? Nakita niya ito sa mga flashback na hindi niya maintindihan. Lucian? Tanong ni Ethan, nalilito. Bakit nandito ka sa cargo hold? At bakit binanggit mong pangalan ko kanina? Lumuhod si Lucian, ramdam ang panghihina. Ethan, may nangyaring hindi mo naalala. 2 days ago, isang group tried to steal sensitive files mula sa laboratory. Files na kailangan ng international authorities. Ako ang nagtaboy sa kanila, pero nahuli nila ako at inilagay dito sa cargo hold para gamitin ka. Parang tumigil ang mundo ni Ethan. Files? Ako? Paano ako nadamay ang sarili ko dito? Si Ava, matatag at kalmado pero ramdam ni Ethan ang intensity sa kanyang mga mata. Ethan, may tracker na nandito sa bag mo. At yun ang ginagamit nila para malaman na nandyan ka. Kaya kailangan natin na mabilis sa aksyon bago lumala ang pressure sa cargo. Hindi makapaniwala si Ethan sa dami ng nangyayari. Hindi lang siya passenger, hindi lang siya target. Ngayon, may lalaking halos kilala niya, may microfile sa gitna ng panganib, at may babae na unti-unting pumapasok sa puso niya sa gitna ng kaguluhan. Habang nagbabantay sa cargo hold, tumigil si Ava sandali at tinignan si Ethan. Ethan, gusto kong malaman mo, kahit gaano kahirap at kahit gaano delikado ang sitwasyon, sa tabi mo ako. Tumitig si Ethan sa kanya. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang damdamin, pero ramdam niya ito na yung pagkakataon na hindi niya pwedeng palampasin. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Pero Ava, sa gitna ng gulo, sa gitna ng panganib, gusto kitang manatili sa tabi ko.
Ngumiti si Ava at sa simpleng halik sa noo ni Ethan, nagkaroon ng katahimikan sa gitna ng bagyo. Hindi nila iniisip ang flight turbulence, hindi nila iniisip ang mga microfile. Ngayon, sila lang, dalawa sa gitna ng eroplano. Biglang pumasok ang chief attendant sa galley. Ava, kailangan natin i-secure ang cargo. Emergency descent na may minimal pressure drop. Passenger below may limited oxygen. Tumango si Ava sa kanya. Tutulungan natin siya, pero sabay kay Ethan. Naglagay si Ava ng oxygen mask para kay Lucian. Si Ethan hawak ang kamay ni Ava habang tinitiyak na hindi mahuhulog ang cargo panel. Ethan, dito ka lang sa tabi ko, bulong ni Ava. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam ni Ethan ang init sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa emergency, ngunit dahil kay Ava. Biglang may pumasok na hindi kilalang tao sa cabin. Siya ang lead operative ng group na tumangkang nakawin ang microfile. Humanda na kayo! Sigaw nito. Ngunit si Ava, matatag, matalino. Ethan, stay behind me. Agad niyang pinotektahan si Ethan habang mabilis siyang ino-organize ang cabin crew para sa defensive measures. Sa kabila ng panganib, nagulat si Ethan. Hindi lang siya passenger. Si Ava, sa kabila ng kanyang cover bilang flight attendant, ay tunay na trained sa life-threatening scenarios. At sa bawat sandali, ramdam ni Ethan ang tapang, ang husay, at ang init ng puso ni Ava. Parang unti-unting lumalapit sa kanya, hindi lang sa proteksyon kundi sa pagmamahal. Habang nakahold si Ethan sa kamay ni Ava, nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Parang tumigil ang oras sa loob ng galley. Ethan, kung makarating tayo sa lupa, gusto kong malaman mo, hindi lang ako sa trabaho nandito rin ako para sa'yo. Bulong ni Ava, halos marinig lang sa pagitan ng ingay ng turbulence. Tumitig si Ethan sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin, pero sa halip na magsalita, inawakan niya ang kamay ni Ava, iniangat sa kanyang labi at marahang hinaplos. Ngumiti si Ava at doon sa gitna ng panganib ng dalawang puso ay nagtagpo. Hindi lang chemistry, hindi lang atraksyon, ngunit pagmamahal na nag-umpisa sa hawak ng kamay. Sa halik sa noo at sa pagtitiwala sa isa't isa, kahit sa pinakadelikadong sitwasyon. Huminga si Ethan ng malalim habang hawak niya ang kamay ni Ava. Sa bawat tibok ng puso niya, ramdam niya ang tibok ng puso ni Ava. Malapit sa kanya, matatag at buong tiwala. Ready ka na ba? Ready. Sagot ni Ethan kahit ramdam niya ang kaba na parang every second ay isang eternity. Sa ilalim ng cargo hold, si Lucian ay unti-unting nakataas. Hawak niya ang microfile sa isang protective case. Alam ni Ava, kailangan nilang dalhin si Lucian sa cockpit at siguraduhin ligtas bago makarating sa lupa. Ethan, sabay tayo, sabi ni Ava habang nag-adjust ng oxygen mask si Lucian. Ikaw ang hawak sa lever para hindi bumagsak ang floor panel. Tumango si Ethan, ngunit bago pa sila makausad, isang shadow ang lumitaw sa aisle. Isang masked man mula sa grupo na tumangkang nakawin ang microfile. Stop right there! Sigaw ni Ava at agad niyang ginamit ang tactical skills niya. Hindi lang simpleng flight attendant, matagal siyang trained sa self-defense, sa strategic positioning, sa pag-protect ng passengers sa harap ng panganib. Si Ethan nagulat, ngunit alam niyang kailangan niyang umasa sa kanya. Ethan, dito ka lang sa tabi ko. Hawakan ng lever, basta't hawak mo siya. Ligtas siya. Utos ni Ava. Sa galley, biglang sumugod ang masked man. Ngunit si Ava, mabilis at precise. Tumalon sa gilid, inunlock ang leverage panel at pinigil ang cargo panel mula sa pag-angat. Si Ethan naman hawak ang lever, ramdam ang pressure sa kanyang braso. Almost there. Almost there.
Bulong niya sa sarili, ramdam ang adrenaline. Parang slow motion ang galaw ni Ava. Mabilis, matatag at graceful. Hinawakan niya ang braso ng maskman, pinaikot at nailayo sa panel. Tinutulungan ni Ethan si Ava sa pag-stabilize ng floor panel habang sabay silang nagbabantay sa microfile at kay Lucian. Pagkatapos ng ilang segundo na tila walang katapusan, nahulog ang maskman sa aisle pero hindi seriously injured. Si Ava mabilis na bumalik sa tabi ni Ethan, hawak ang braso. "Good job." Bulong niya, halatang may halong relief at damdamin. Tumitig si Ethan sa mata niya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin, ngunit ramdam niya ang init sa dibdib niya, isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ava, salamat sa lahat. Bulong niya, hawak ang kamay niya. Ngumiti si Ava, malambing. Di mo kailangan pasalamatan ako, Ethan. Basta't hawak mo lang ang lever, ligtas na siya. At ikaw, ligtas na rin. Para bang huminto ang mundo sa paligid. Sa gitna ng eroplano, sa gitna ng panganib, ang dalawang puso ay nagtagpo sa isang tahimik na sandali ng intimacy. Mula sa cockpit, narinig nila ang pilot. Cabin crew, prepare for emergency descent. Pressure drop imminent. Secure passengers and cargo. Si Ava, hindi na nag-aksaya ng oras. Ethan, hawakan ng lever. Huwag mong alisin ang kamay mo. Utos niya, parang isang simpleng paghawak sa kamay ni Ava, ngunit ramdam ni Ethan ang gravity na sitwasyon, buhay o kamatayan sa bawat segundo. Ngunit sa bawat tibok ng puso niya, ramdam niya rin ang tibok ng puso ni Ava. Parang sinasabi sa kanya, kakayanin natin ito magkasama. Habang bumababa ang eroplano, may flash sa isip ni Ethan. Naalala niya ang mga memory gaps niya, ang mga encounter kay Lucian, ang mga cryptic messages at ang identity breach. Ngunit sa harap ni Ava sa kanyang hawak na palad, nakaramdam siya ng clarity. Ethan, nasa tabi mo ko. Hindi kita iiwan. Bulong ni Ava. Tumitig siya sa kanya at para bang sa sandaling yon nawala ang takot niya. Hindi siya iniwan ng babae at hindi siya iniwan ng kanyang puso. Salamat, Ava. Bago niya matapos ang sinabi, humarap siya kay Ava at marahang hinaplos ang labi niya. Ngumiti si Ava, tumugon sa halik. Hindi lang ito tensyon o adrenaline-fueled moment. Ito ang simula ng isang relasyon na nag-umpisa sa panganib, ngunit lumago sa pagtitiwala at pagmamahal. Paglapag ng eroplano sa airport, mabilis na nag-coordinate si Ava sa security para ligtas na ma-evacuate si Lucian. Si Ethan hindi muna umalis sa tabi ni Ava. Hawakan mo pa rin ako. Bulong niya habang naglalakad sa aisle. Ngumiti si Ava at dahan-dahan nilang inilabas si Lucian sa cargo area. Lucian, ligtas ka na, sabi ni Ava. Ethan, thank you for trusting me. Dagdag niya sa lalaking nakayuko sa stress. Ngunit sa kabila ng relief, tumingin si Ethan kay Ava. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero Ava, gusto kong maging sa tabi mo. Hindi lang sa flight, kundi sa lahat ng flights ng buhay ko. Tumawa si Ava ng bahagya, halatang nabighani sa sincerity ni Ethan. Ethan, I've been wanting to hear that. Sagot niya at muling hinawakan ang kamay niya, mas mahigpit kaysa kanina. At sa airport runway, habang ang eroplano ay nagko-cool down, ramdam nila pareho, hindi lang relief, kundi isang panibagong simula. Paglabas sila sa airport terminal, ramdam ni Ethan ang bigat sa katawan niya, hindi lang dahil sa adrenaline, kundi dahil sa emosyon. Nakatingin siya kay Ava, hawak pa rin ang kamay niya at ramdam niya ang init na hindi niya naramdaman dati. Ethan, okay ka lang ba? Tanong ni Ava, medyo hinihingal pa rin. Yes, kasi nandito ka. Sagot niya, simple pero punong-puno ng damdamin. Napatingin si Ava sa kanya at ngumingiti ng bahagya. Parang may naiintindihan siyang wala pang salita.
Ngunit alam ni Ethan, hindi pa tapos ang kwento nila. Hindi pa nila nalalampasan ang post-flight reality. Habang papasok sa terminal, hindi nila maiwasan ang mga passengers na nagpaabot ng pasasalamat sa flight crew. Si Ava, professional as always, nagngiti at nagpasalamat. Si Ethan, nagkaroon ng pagkakataon na masilayan ang kanyang determinasyon, tapang at init ng puso sa gitna ng kaguluhan. Sa taxi papunta sa hotel, tahimik lang sila. Hindi dahil hindi nila alam ang sasabihin, kundi dahil ramdam nila ang bigat ng bawat damdamin. Ethan, bulong ni Ava habang pinagmamasdan ang gabi sa bintana. Hindi ko ina-expect na makakaramdam ako ng ganito sa isang passenger. Tumigil si Ethan sa pagtingin sa kanya. Hindi ko rin ina-expect na sa gitna ng panganib may makikilala akong ganito na babaeng tapang at nakaka-inspire. Nagkatinginan sila, walang kailangan pang sabihin. Ngumiti si Ava ng kaunti at biglang parang bumilis ang tibok ng puso ni Ethan. Pagdating sa hotel, pinili nilang maglakad sa terrace overlooking the city lights. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin, at ramdam nila pareho ang koneksyon na lumalim sa flight. Ava, bulong ni Ethan habang hawak ang kamay niya. Gusto kong malaman mo, hindi lang sa flight, gusto kitang makilala, kundi sa totoong buhay din. Huminga si Ava ng malalim at tinignan siya sa mata. Ethan, sa gitna ng gulo, nakita ko kung sino ka talaga. Matapang, maaasahan, at may puso. Yun ang gusto kong makilala sa labas ng eroplano. Parang tumigil ang oras. Ang lamig ng hangin, ang ilaw ng lungsod, lahat tumigil para sa kanila. Pwede ba? Simulan natin ito? Bulong ni Ethan. Hindi siya nagtatanong tungkol sa rules o boundaries. Nagtanong siya para sa puso nila, hindi para sa protocol. Ngumiti si Ava. Tumalikod siya at dahan-dahang niyakap si Ethan. Ethan, simulan natin. Sa tabi ko lagi. Sa mga sumunod na araw, nagkasama sila sa city tour, dinner sa rooftop at simpleng coffee dates. Hindi madali dahil may trauma pa si Ava sa panganib at sa duty niya. Ngunit bawat tawa at halik, unti-unting nawawala ang tensyon. Unti-unting nagiging normal ang pagmamahala nila. Si Ethan, sa kabila ng pagiging passenger lang, naging bahagi ng mundo ni Ava na dati ay striktong professional lang. Si Ava, sa kabila ng pagiging train ops agent at flight attendant, natutunan niyang hayaang mahalin siya ng isang ordinaryong lalaki pero extraordinary sa puso niya. Isang gabi, habang naglalakad sa promenade, may lumapit sa kanila na isang delivery guy. May dala itong maliit na box. Package for Miss Ava Santos. Sabi niya, binuksan ni Ava at sa loob, may card. For the bravest flight attendant I ever met. Thank you for keeping him safe. Si Ethan nakatingin kay Ava, napangiti. Galing sa? Ngumiti si Ava. Lucian, siya yung passenger sa cargo hold. Sabi niya, salamat sa proteksyon at sa pagtitiwala. At syempre, nagpasalamat sa akin rin. Tumawa si Ethan, hinawakan ang kamay niya. Parang lahat na nangyari sa flight, nagdala sa atin dito. Exactly, sagot ni Ava. At sa gitna ng panganib, nakita natin, hindi lang tayo nakaligtas, kundi nagmahalan rin. Habang nakaupo sa bench, pinagmamasdan nila ang night skyline. Hawak pa rin ang kamay ng isa't isa. Hindi na nila kailangan ng words, ramdam nila pareho ang tibok ng puso ng isa't isa. Ava, bulong ni Ethan. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa susunod na flight o sa susunod na adventure. Ngumiti si Ava,
Dahan-dahan lumapit sa kanya. Pero sa bawat second na hawak mo ako, Ethan, okay na ako. Kasama ka. Tumigil si Ethan sa paghinga at sa sandaling yun nagkaroon sila ng isang tahimik na pangako. Magkakasama sila sa bawat turbulensya ng buhay at sa bawat smooth na landings ng puso nila. 3 linggo na mula ng kanilang first flight adventure. Si Ethan at Ava sa kabila ng lahat ng gulo sa Himpapawid ay nagkaroon ng routine sa kanilang relasyon. Hindi man madali, si Ava may demanding schedule bilang flight attendant at special ops trainee. Si Ethan may trabaho sa office at personal responsibilities. Ngunit nagawa nilang magkasama sa mga pagkakataon. Ngunit kaya ng lahat ng love stories, hindi pwedeng puro saya lang. Isang Lunes ng umaga, nag-text si Ava. Ethan, kailangan natin mag-usap. May nangyari sa trabaho ko. Si Ethan na nagkakape sa office napatingin sa phone. Bulong niya sa sarili para may tensyon sa tone ng text. Nagkita sila sa isang maliit na cafe sa downtown. Si Ava naka-flight uniform pa rin, parang professional, ngunit halata ang stress sa muka. Si Ethan naka-casual lang, ngunit ramdam niya ang bigat ng mood. Ethan, may nangyari sa flight last night. Panimula ni Ava habang umiinom ng kape. Lumabas yung microfile issue ulit. May naghahanap sa kanya. At may ilang authorities na nagtanong sa akin. Hindi ito simpleng threat. Kailangan natin maging discreet. Napakunot noo si Ethan. Discreet? Ava, ibig sabihin ba? Delikado pa rin? Tumango si Ava. Hindi lang delikado para sa microfile, delikado rin para sa atin. Kung malaman nila na may personal connection tayo, lalo tayong target. Parang tumigil ang oras kay Ethan. Hindi niya inaasahan na sa kanilang romantic moments may panganib na nagpapadya. Pero Ava, gusto kong malaman mo. Wala akong balak iwan ka kahit anong mangyari. Bulong niya, dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Ngunit si Ava kahit nahaplos ang palad niya, may halong lungkot sa mata. Ethan, gusto ko ring malaman mo na mahal kita. Pero kailangan natin maging maingat. Hindi lang basta love story ito. Ito ay buhay at kamatayan. Si Ethan nakaramdam ng frustration at confusion. Pero Ava, hindi ba't kung palaging aatras tayo sa takot, paano natin naharapin ang mundo sa labas ng flight? Huminga si Ava. Alam ko, pero kailangan ko sundin ang protocol. Kung lumalabag tayo sa rules ko, pwede tayong matarget ulit. Parang may alom ng distansya sa pagitan nila, hindi physical kundi emotional. Ang dating closeness na hipapawid, ngayon may bagong tensyon. Ethan, naiintindihan ko kung galit ka, pero kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Kahit sa iba't ibang paraan. Dagdag niya, medyo naiiyak sa stress at pressure. Si Ethan, ramdam ang bigat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paano i-handle ang sitwasyon. Ang babae niya mahal, kailangan pa maging cautious at may panganib na kasama sa bawat hakbang nila. Hindi ko alam kung kaya ko, Ava. Bulong niya, halos maramdaman ng puso niya ang tensyon. Gusto ko maging normal tayo. Pero parang palagi may nakatingin sa atin. Palagi may nagbabantay. Ngunit si Ava, malambing ngunit matatag, humawak ng braso niya. Ethan, hindi mo kailangan mag-isa sa ganitong laban. Kasama mo ko at alam mo yun, pero kailangan nating maging matalino. Tumahimik silang dalawa sandali. Ang ingay ng cafe, ang aroma ng kape. Parang background lang sa kanilang sariling mundo. Si Ethan nakatingin kay Ava, nakaramdam ng halo-halong kaba at pag-ibig.
Si Ava nakatingin sa kanya, halatang nahihirapan pero determined. Ethan, hindi ko rin gusto ang ganito sitwasyon. Bulong niya. Pero mas gusto kong protektahan ka at ang sarili ko kaysa magpaka-reckless tayo. Tumitig si Ethan sa mata niya at sa unang pagkakataon ramdam niya ang urgency na sitwasyon. Hindi lang ito love story. Ito ay survival story. Okay, Sagot niya, matatag at dahan-dahang niyakap ang braso ni Ava. kung kailangan natin maging maingat, gagawin ko. Basta nandito ka, sa tabi ko. Ngumiti si Ava at bahagyang huminga. Hindi perpekto ang sitwasyon, ngunit sa yakap na yon ramdam nila pareho, hindi sila nag-iisa. Habang naglalakad palabas ang cafe, may napansin si Ava sa isang grupo ng lalaki sa kabilang street corner. Nakatingin sa kanila, may intensity at suspense. Ethan, may mga taong naghahanap sa atin. Bulong niya, hindi para sa publiko. Napatingin si Ethan, hindi siya natakot pero ramdam niya ang gravity na sitwasyon. Hindi ko alam kung kailan tayo muli maharap sa ganito, pero handa ako. Sabi niya, hawak ang kamay ni Ava ng mas mahigpit. Ngumiti si Ava, halatang ramdam niya ang init ng tibok ng puso niya. Ethan, basta't magkasama tayo, kakayanin natin kahit ano paman. At sa sandaling yun, habang naglalakad sa night street, ramdam nilang pareho, ang love nila ay hindi lang sa himpapawid, kundi sa lahat ng turbulensya ng buhay. Ngunit sa ilalim ng street lights, may bakas ng panganib. May susunod na chapter na puno ng suspense at action. Ang gabi sa lungsod ay tahimik, ngunit ramdam ni Ethan at Ava ang tensyon sa paligid. Hindi lang dahil sa pangamba ng nakaraan, kundi dahil may mga taong nagmamasid sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, hawak ni Ethan ang kamay ni Ava at ramdam niya ang tibok ng puso niya, malakas, matatag at puno ng pagmamahal. Ethan, bulong ni Ava habang nakatingin sa kanya. Alam kong hindi madali ang lahat na nangyari, pero nandito tayo, buhay at magkasama. Tumitig siya sa kanya at dahan-dahan parang bawat segundo ay mahalaga. Sa tabi mo, Ava. Hindi ko na muling hahayaan na matakot ako. Sabi niya, ngumiti si Ava at sa sandaling yun, ramdam nila pareho. Ang connection nila ay hindi na lang sa himpapawid, kundi sa totoong buhay. Biglang may kumatok sa pinto ng hotel suite. Si Ava, alert at matatag, agad nag-check sa peephole. Nakakita siya ng isang lalaki na may hawak na envelope, mukhang courier, ngunit may kakaibang aura. Ethan, stay back. Bulong niya, binuksan niya ang pinto, maingat at kinuha ang envelope. Special delivery para sa'yo, Miss Ava Santos. Sabi ng lalaki. Pumasok siya sandali, iniwan ang envelope at mabilis na nawala. Bukas ni Ava ang sulat at sa loob may warning. May nagmamasid sa inyo. Mag-ingat sa susunod na flight. Hindi ito over. Napatingin si Ava kay Ethan. Ethan, mukhang hindi pa tapos ang adventure natin. Ngunit sa halip na matakot, pinisil niya ang kamay niya. Hindi kita iiwan, Ava. Kahit saan, kahit ano. Ngumiti si Ava at sa unang pagkakataon, naramdaman nilang pareho. Kahit may panganib, ramdam nila ang lakas ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, kailangan nilang bumalik sa trabaho. Si Ava bilang flight attendant, si Ethan bilang passenger at partner sa security briefing ng airline. Sa airport lounge, nagkatinginan sila. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang kanilang mga mata puno ng pagtitiwala, pagmamahal at excitement. Ready ka na ba? Tanong ni Ava habang hawak ang boarding pass ni Ethan. Handa, basta't kasama kita. Sagot niya, ngumiti si Ava at naglakad silang magkasama patungo sa gate.
Habang nasa eroplano, tahimik ang cabin. Si Ava nag-check sa passengers at si Ethan nakaupo sa tabi niya. Tumigil siya sandali, tinignan siya ng malapitan at dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Ava, alam ko na may panganib sa paligid natin, pero gusto kong malaman mo, hindi lang ako basta passenger. Ako ay committed sa'yo. Gusto kitang mahalin sa bawat flight, sa bawat landing, at sa bawat araw ng buhay ko. Napangiti si Ava at sa gitna ng katahimikan ng eroplano sumagot siya. Ethan, hindi ko ine-expect na sa gitna ng gulo may makikilala akong ganito. Matapang, tapat, at mahal ang puso niya. Mahal din kita at handa akong maging sa tabi mo sa kahit anong turbulence. Naglapit sila sa isa't isa at sa unang pagkakataon sa kanilang relasyon, naghag na mahigpit, ramdam ang tibok ng puso sa bawat segundo. Hindi lang pagmamahalan, kundi commitment na sa bawat hamon, nagkasama sila. Paglapag ng eroplano, dahan-dahan silang bumaba. Si Ava hawak pa rin ang kamay ni Ethan. Ethan, ready ka na ba sa next chapter natin? Tanong niya. Handa, basta't kasama kita. Sagot niya. Sa tarmac, habang naglalakad sila papalayo sa eroplano, nakatingin sila sa isa't isa at ramdam nila lahat ng panganib, lahat ng kaguluhan, lahat ng adrenaline, nagdala sa kanila sa tamang lugar at tamang oras. Parang sabi ng puso nila, lahat ng turbulensya ng buhay, kakayanin nila basta't magkasama. Ilang buwan pagkatapos ng incident, nagkita muli sila sa beach resort para sa kanilang short vacation. Walang flight operation, walang microfile threat, simpleng holiday lang kasamang isa't isa. Ethan, ramdam mo ba? Bulong ni Ava habang hawak ang kamay niya. Ramdam ko. Sagot niya. Ang saya. At ramdam ko, kahit anong mangyari, kakayanin natin. Naglakad sila sa tabi ng dagat, nakangiti, nag-uusap at sa bawat halakhak at bawat yakap, ramdam nila ang pagmamahalan nila ay hindi lang nag-umpisa sa himpapawid, kundi sa puso nila at doon mananatili magpakailanman. Sa bawat turbulence sa buhay at flight, Ethan at Ava ay nagtagumpay, hindi lang sa panganib kundi sa kanilang damdamin. Nagpatuloy ang kanilang love story, matatag, puno ng tiwala at higit sa lahat, handa sa kahit anong adventure sa darating sa kanila. At sa huli, ang mensahe ay malinaw. Sa himpapawid man o sa lupa, kapag hawak mo ang kamay ng taong mahal mo, kakayanin ang lahat. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli! Paalam!